Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napakagandang balita na kung saan meron pong turn over ang Japanese government sa ating Philippine Air Force, no? Pero bago po yan, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po ulit sa inyo and may God bless you all. So, eto po sa balita ng Philippine News Agency, ang article na Japan turn over air surveillance radar system to Philippine Air Force. So, just to give you a brief overview, eto po, no, ginagamitan na naman ng pagtutuya, no, na kung saan hindi naman kinikredit daw, hindi dapat ito credit sa Marcos administration. Ito po ay dapat credit sa Duterte administration kasi this was signed, no, during nung time ni Pangulong Duterte ninyo, 2020. Sa akin pong opinion, it doesn't matter. It's not Duterte who will benefit for this one. Sa isip ng Pangulong Duterte ninyo, kaya niya nakipag-agreement dito, is for the benefit of the sambayanang Pilipino. It will benefit our country. Kaya tama na yung mga ganyang credit, no? Sa kanila, decision making lang. Pero pera ng taong bayan pinambili dyan. At dapat ang taong bayan ang makinabang. O ayan, magpasalamat na lang tayo kay Duterte, pero wag nyo na pong ipolitika yan. Dahil hindi naman inaari ng current administration. Hindi po ganon ang Bongbong Marcos, hindi siya credit grabber. Kaya yung mga ganyan, kasi nakita ko po, nakakapag-init ng ulo mga kababayan. Itong mga nagkukunwaring mga, sabi na nating mga Duterte, no? Duterte supporters daw sila. Actually, mga nuisance yan eh. Ginagaya po nila yung mga dilaw. Yan po yung barahan ng mga dilaw eh. Yung mag-credit grab, yung mga ganito, manisi, ganyan, no? Kaya tuloy, yung iba na pagbibintangan yung mga totoong Duterte supporter. Kaya nasisira ang mga Duterte. No? Pero meron ding mga Duterte supporter, mga dayok-dok talaga, na talagang ginagatungan. No? Dinidiscredit nila lahat. Ano pang magagawa ni Duterte dyan? Panahon niya yan, dapat yan, sa kanya yan, i-improve niya ang AFP. Yan ang mandato ng isang commander-in-chief. Hindi lang nasa sa isang departamento iilan. Dapat tugunan lahat. Kaya tama na yung mga sinasabi nyo, dapat credit kay Duterte yan eh. Palakpakan. Bakit na kay Blengbong? Gago pala kayo eh. Sino ba presidente? Kung ang presidente, si Mar Rojas. Time ni Mar Rojas na deliver eh. Ngayon palang, pagka-sign ni Duterte ng kontrata ng DND, nandyan na kaagad. Gago kayo. Di po ba? Itong mga talagang, ewan ko, anong utak meron tong mga ibang mga minions ni Duterte, saka yung mga nagkukunwaring mga ni Duterte. Hindi na lang kayo makipagtulungan eh. Di po ba? Kayo ang sumira sa relasyon ng nitong sinasabi nyong unity, mga walang iya kayo. Eto po, nakaka-high blood mga kababayan eh, no? Ulitin lang natin ha. Japan turns over air surveillance radar system to Philippine Air Force. The Japan Embassy on Wednesday turned over a Japanese-built air surveillance radar system to the Philippine Air Force during a ceremony at the Wallace Air Station in San Fernando City, La Union. Sa La Union pala ito, no? Province. DND Secretary Gibo Chudoro, Commanding General of the Philippine Air Force, Lieutenant General Steven Pareño, Embassy of Japan in the Philippines, charged the affairs ad interim Matsuda Kenichi, and Assistant Commissioner of Acquisition, Technology and Logistics Agency, Japan Minister of Defense Nishiwaki Osamu attended the ceremony. The delivery of the air surveillance radar system is based on the contract signed between the DND and Japan manufacturer Mitsubishi Electric Corporation in August 2020. So ayan po yung pinaguhugutan ng mga minions ni Duterte. No? Hindi naman inaari ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Bakit may statement ba? Wala, kayo lang. Kayo lang ang nanggugulo talaga. No, kayo yung mga bulongers na mga demonyo ang dila, pag-iisip. The radar system aims to enhance the AFP
air surveillance capabilities as part of the AFP's modernization program. Actually, nasa 3 stage po na po sila ngayon. Mayroon na yung, ano ba yung tawag nila? May habagat trip ba yun? Nakalimutan ko lang. The first unit of the air surveillance radar system was delivered in October 2023. 3 more units are expected to be delivered to the Philippines in the coming years. So, tignan nyo, ang tagal niyan. Ang laki ba naman? Tignan nyo yung larawan, mga kababayan. Oh, so ibig ba sabihin kayong mga Duterte natics, pagka-sign ni DND Chief Lorenzana noon at ng Pangulo, andyan na kaagad yan. Gunggong pala tong mga to eh. The transfer is an affirmation of Japan's commitment to the Philippines as its strategic partner and to contributing peace and stability in the region. Okay po ako dyan, mga kababayan. At least kahit papano meron tayong radar, di ba? Air surveillance radar para ma-monitor naman natin yung mga Shenandoah ng mga ng mga Chekwa, no? Yung kanilang mga J-20 daw po na mga kopyang-kopya naman. Alam niyo na kung saan kinopya. Oh, di ba? Oh, punta naman tayo ngayon sa China. Dito pa rin po sa usapin ng West Philippine Sea. Kasama po ito kasi sinagot po ng ating magaling na DND Secretary Gibo Teodoro, no? Sana ito ang maging presidente sa 2028 eh. Talagang hindi nito ibebenta ang West Philippines sa China. Yan po ang gusto kong maging presidente, no? Si Martin, mas gusto ko po si Gibo. Sana lang wag kumampi kay Sara Tamilmil, patay tayo. O, eto po, maalala nyo yung isang vlog natin dyan na sinasabi nung spokesperson ng ministry ng China na si Wang Wenbin na ang Pilipinas po ang nagkukos ng trouble sa South China Sea. O siyempre sasabihin niya South China Sea, tayo naman sa West Philippine Sea. Tayo pa po, kung napanood nyo, di ba, binirabira natin siya. Di ba? Tayo daw po. Ngayon, sinagot po siya ni DND Secretary Teodoro. Ano po ang sabi niya? Marami pong sinabi dito si Secretary, 2 article to, no? ABS-CBN. Philippines causing trouble? Quote, only China believes in what they are saying. Tandaan niyo yan, ha? Only China believes in what they are saying. Meaning, their government and their citizenry and those were hired by China to propagate the disinformation campaign of theirs para pabutihin, ipaglaban sila. O alam niyo na kung sino yan, di ba? Marami tayong mga kababayang Pilipino ang pro-China, pinaglalaban ang China. Maski nakitang-kita naman na mali ang China, di ba? O ito po, ganito, di ba? Yan ang matapang, ganyan sana katapang si Tamilmil. Pero ano po ang sabi ni Tamilmil? Nagsalita na po si Sara Duterte diyan. No, nakakita po tayo ng video, mga kababayan. O ayan, panoorin nyo. Yan ang kanyang masasabi tungkol sa West Philippine Sea. O ayan po. Pong choyla, chiridikong koyla, buchikek, ek, bobo chichang. Chidikong tong na buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodo kongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na. Chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. O di ba? Buchikek. Eto po, no? Basahin natin. Beijing alone believes its claim that Manila is stoking tension in the West Philippine Sea. China's Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin on Tuesday said the Philippines had entirely caused recent incidents between vessels from the two nations in the waterway. At sinabi pa ni Wang Wenbin na tayo daw po kasi ay gumagamit ng extra forces. Ibig sabihin, ginagamit natin yung kalabaw nating US. Nakatungtong tayo sa kalabaw. Di ba yan din ang naratiba nung kupal na si Robin Padilla? Na ang taba ng utak kung ano-anong pinagsasabi na gusto niyang mangyari sa term limits.
term expansion daw ng legislative at executive. Ang taba ng utak ni Kupal. Di ba? Ibang utak po yung napunta doon sa taas niya eh. Di ba? Tapos yung utak niya napunta doon sa puwet niya. Quote, eto. My response to that is that only China believes in what they are saying. In truth and in fact, no country in the world, none, supports unequivocally their claim to the whole of the South China Sea. Yan ang DND chip ko. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos? Dahan-dahan sa pagsasalita? O ito, sa palagay nyo, itong response na to? Tama po yan. Huwag po tayong papabuli. Even sa verbal. Binubuli na nga tayo physically. Magpapabuli pa ba tayo sa verbal? Hindi po ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magdahan-dahan. The DND Secretary is merely answering yung sinabi ni Wang Wenbin. Kayo lang, Beijing, ang naniniwala sa sinasabi ninyo. At walang iba naniniwala sa mga sinasabi nyo. Ano sabi niya? No country in the world. Oh, none. Wala. Sige nga, magbigay nga kayo ng isa man lang na article mula sa kanilang Global Times and yung iba pa nilang mga newspaper sa China or even the Chinese pro-China Filipino disinformation specialist na sinasabing o ganitong country sumusuporta sa China. Itong country na to sumusuporta sa claim ng China na kanila ang buong South China Sea. Sino? Wala. Tayo. Sino ang sumusuporta sa atin sa sinasabi nating 2016 arbitral ruling? Sino? Anong bansa? Sino ang mga bansang nagsasabing dapat merong pre-Indo-Pacific navigation? Sino ang sumaside sa atin? Hindi lang US. Bakit puro itong mga Pilipinong pro-China ang puro ang bato sa US? Bakit hindi nyo mabatikos ang Australia? Hindi nyo mabatikos ang India? Hindi nyo mabatikos ang UK? France? Di po ba? Germany na pumanig sa atin. Yung mga European nations na EU mismo. Kumampi sa atin. They did not sided because they know na meron tayong pinanghahawakang katunayan. Kaya tama po, no? Si Secretary Gibo Teodoro, nasa panig po niya ako, tama po yung binitawan niyang salita. Hindi yan nakaka-apekto doon sa sinabi ni Pangulo na magdahan-dahan. Hindi. Hindi po. Ito po yung matapang na sagot na may katotohanan. Na pangsusopla sa pang-verbal bully nitong spokesperson ng ministry nila na si Wang Wenbin. Tama po yan. No one, none, nada, zero ang naniniwala sa naratiba ano pinagsasabi nyo kayong mga inchik. Diba? He added that many countries, tulad na sinabi ko, supported the Philippines' rights over its exclusive economic zone and other areas where we have territorial jurisdiction. Tama. Kasi mga kababayan, sa totoo lang kung bibigay tayo, yung ibang countries walang sinasabi, yung mga neighbor countries natin, tayo lang yata ang defiant. No? Siguro, maybe Vietnam, defiant sila, pero cozy-cozy sila eh. Diba? Kasi talagang may border sila sa China. Tayong problema lang natin is tubig eh. Pero hindi natin pwedeng ibigay ang tubig na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, water is life. May buhay sa tubig na yan. Pero sa Duterte, hindi niya alam yung buhay dyan. Iba po yung binubuhay niya. No, sabi niya kung naging babae lang daw si Xi Jinping, liligawan niya na. Ayun po yung gusto niyang buhayin. Yung down under niya doon. Yun po ang gusto niyang buhayin. Pero wala siyang pakialam sa tubig na kailangan ng mangingisda. Sa tubig na kinakailangan natin kasi tayo ang bumubuhay sa kalikasan sa ilalim ng tubig na yan. Bakit malakas ang loob nating magsalita ng yung may diyan sa ilalim ng tubig? Kasi meron po tayong mga eyewitnesses na nagsasabi sa atin.
Nagpapadala pa nga sa akin ng picture. Nakita ko nga po, laki-laking pawikan dun. Pinangalanan ko na ng Tokis yung pawikan na yun, di ba, friend? O, friend, kung napapanood mo to, pangalanan ko ng pawikan yun, si Tokis. Naku, magagalit sila sa akin. Paano pinangalanan? Di naman sa'yo yun. Ibala kayo. Di ba, mamaya meron na akong Tokis rip dyan. O, di ba? Ano ba naman yun? Joke lang po, joke lang po. Pero ako talaga, kung ano yung sa atin, ipaglaban natin. O di ba? Walang bansang sumusuporta sa kanila. Sa atin sumusuporta kasi they want to adhere, to abide to the international law. Yung international law nga ang nag-grant sa atin ng rights. Pero dinideny ng China, ayaw niya talo siya di ba? Yung loser, crier. Ang loser, pikon. Di ba? Ito pa, quote. No country in the world to this time has condemned the Philippines. Tingnan nyo walang country na naniniwala sa kanila. No country supports them unequivocally doon sa claim nila. Sila lang ang naniniwala sa pinagsasabi nila. Tapos, walang country na nagko-condemn sa atin. Sino lang ang kumukondina sa atin? Ang China, siyempre, yan ang talunan At yung kapwa Pilipino natin na mga pro-China. Hindi ko alam kung sila ay pinalamon ng pera, no? O malaki ang nakukuha nilang benepisyo sa mga Tsekwa. At yung iba pa na mga negosyante ng mga pro-Tsekwa kasi sila ay mga Tsekwa. Di ba? Naibalag natin yan. Tayo pa ang inaakusuhan na sobra daw tayong agresibo. Putang ina. Diyan siya nagkamal ng salapi sa Pilipinas tapos imamalain mo ang mga Pilipino. Ay, hindi ka kailangan dyan. Ala kong pakialam kung oligarko ka. Pero matatawag ba natin siyang traidor? Tanong lang yun I'm not accusing of anyone. Di po ba? Ulitin natin para marinig ninyo. No country in the world to this time except China, ako na po yung nagsabing except China, has condemned the Philippines in what it is doing. That is the best proof to what I have said. Tama. Di po ba? Eto pa. In his speech during the ceremony, yung turnover nga po nung radar system natin, Assistant Commissioner of Acquisition, Technology and Logistics of the Japan Ministry of Defense, Asumu Nishiwaki, noted China's aggressive actions against Philippine vessels in the West Philippine Sea. Quote, ito po yung sabi ni Defense Minister Nishiwaki. Pasensya na po. I apologize, Defense Minister Nishiwaki, or to the Japanese people that I'm pronouncing your leader's last name wrong. I do stutter, sorry. Please, be forgiving. Patama po ba sinasabi ko? Hirap mag-English Di po ba? Japan knows that there are frequent reports of obstructive actions to the Philippine ships by the Chinese ships, including the Chinese Coast Guard. Japan reiterates serious concern over such actions which increase regional tensions. Japan also opposes any unilateral attempts to change the status quo by force, as well as any action that increase tensions in the South China Sea. Siguro sa palagay ko mga kababayan, itong Japan na to, kating-kating na rin to. Kasi meron po silang sigalot dyan sa East China Sea, yung island, no, inaagaw din ng mga, ito talagang mga Tsekwa, ang gagaling mag-agaw, no? Mag-ingat kayo dyan, baka pati mga jowa nyo, agawin nila. Di po ba? Ayan. Wag natin basahin itong sa mga kabayan sa GMA News kasi pareho lang po na sinasabi na no country supports China's claim. Okay? Now, alis naman tayo doon. Ito naman, punta naman tayo sa mga Tsekwa. Naalala nyo, sabi ni Pangulong BBM, hindi kinakailangang i-recall yung Chinese ambassador. Wag naman kasi he's just doing his job. Tignan nyo, ang bait talaga ni PBBM, Baka sabihin nyo, pro-China na rin si PBBM.
neck ninyo. Ano ang sabi ni PBBM? Walang square inch na makukuha na lupa ang banyaga sa ating West Philippine Sea. I will not allow it. Oh, meron bang ganong statement si Rody Duterte ninyo? Ano ang statement ni Rody Duterte? Kunin nyo na lang kaming, gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Andiyan po yung video, evident po. Ibig sabihin, kung na-extend pa, kung naganap yung gusto nila noon na Chacha during his time, malamang yung Palawan, nakalagay na dyan, bandila ng China. Pero baka ang headquarters nila, nandyan sa Davao. Utang na, binenta na. Hindi pala binenta, pinamigay na. Kasi dami daw kwarta ni Xi Jinping. At kung naging babae nga daw si Xi Jinping, ay liligawan niya na. Tingnan mo, makasarili si Kupal. Tag-inang yan. Buti na lang, tapos na termino ni Kupal. Di ba? Oh. Chinese envoy actively working to improve ties. Utang ina. Tapos mong duruin yung aming AFP Chief of Staff, ha? China's top diplomat in the Philippines is doing his job for better relations with the Philippines. The Chinese Embassy in Manila said yesterday. Tingnan nyo. Ang galing ng naratiba nila, no? Yung kayo maniniwala dito sa mga pinagsasabi nito, no? Kaya nga sabi ni Gibo Teodoro, sila lang ang naniniwala sa mga sinasabi nila. Ayan. Sila naglolokohan, mga gunggong, di ba? Dapat to, ipa-check up to sa mga psychiatrist, baka, di ba, yung last din nung isa, Wang Wenbin. Oh, Wang. The embassy issued a statement after President Marcos said he was personally upset by the hostile behavior of Ambassador Wang Zilian, although he will not seek the envoy's recall as demanded by some. Marcos said he understood that Wang was just doing his job to push China's stance on the issue of the West Philippine Sea. Ambassador Wang is doing his job for better China-Philippines relation, the embassy said in a statement. The embassy said it is hopeful bilateral relations next year will bring more benefits to the people of two countries. Gunggong, kayo nga lang nagbe-benefit. Ganito lang naman kasi. Sa akin lang, correct me if I'm wrong, mga kababayan. Sa akin lang ganito. Para wala tayong problema. No? Para manahimik na dyan sa South China Sea na sinasabi ninyo. China, can you abide to the 2016 arbitral ruling? Give us our 200 exclusive economic zone in our own West Philippine Sea. All of those encompasses the 200 nautical miles na exclusive economic zone are ours, including whatever reef, shoals, or whatever. Amin yan. Now, beyond that, pwede na tayong mag-friendly-friendly. Now, if you want to come over, as a permission. Parang kasi kayo ang bisita sa aming tahanan. Hindi na lang bigla ka na lang papasok. Ang tawag dyan, burglary. Pag nawala na yung mga gamit dyan, ibig sabihin, robbery na yan. Pinasok ka, ninakawan ka. Di ba? Ganon. O, tatlo po ang ginawa nila ng base dyan na dapat hindi naman talaga tinatayuan, hindi nire-reclaim yan. Yung mga reef dyan o shoal. Dapat dyan inaalagaan. Let it be. Do not change the course of the nature. Kasi pag nagalit ang nature, malamang mas iba ang balik niyan. 1,000 folds ang balik niyan. Hindi po nila naintindihan yan eh. Kita nyo, yung sinasabi na lang po ng ating friend dyan sa Palawan, shout out po sa lahat ng taga Palawan, from north to south, lahat po. Ingat po kayo, alam ko may baha po dyan sa inyo, no? Ingat po kayo. Talagang sinasabi sa akin, sinisira nila ang reef. Uulitin ko, sabi nga sa akin, 50 years bago pa ulit mabuhay ang reef. O, baka wala na tayo sa mundo noon. Nandun na tayo, sinasabi na kay Papa Jesus. Sana naman napunta ako kay Papa Jesus. Di ba? Pag sira ang reef, wala na yung anemone. Wala na si Nemo, si Dory. O di Finding Dory na tayo. Di ba? Ibig sabihin, wala na yung mga isda kasi wala na silang paglalaruan, wala na silang titirahan.
Wala na si Tokis, yung pawikan na ang laki-laki. Bye-bye, sayonara. Wala na yung mga dolphins. Di ba? Eh bakit, kung sa inyo pa, bakit nyo tatayuan ng military base? For what for? Wala naman aggressor sa inyo dyan. Hindi naman kami aggressor, kayo nga aggressor. O, takot na takot kayo? Ibig sabihin, pag takot na takot kayo, may ginawa kayong kamalian. Ganun lang yan. Ha? Di ba? Kaya, tapos magsasalita kayo na kami ang may kasalanan ng lahat. Gago pala kayo, unang-una kayo ang may kasalanan. Di ba? Kung talagang sa inyo yan, bakit hindi nyo pinangalagaan na lang? Saka kayo nagkukumahog, mga nagsasabing ibang claimants. Mga gago pala kayo eh. Di ba? Nakakasawa ng pagbumurahin tong mga to eh. Ano pa bang klaseng mura gusto nyo, no? Mother Pakers? Di ba? O, ito po, last article natin, ano? Sa Manila Times. No, after ng mga pinagsasabi ni Wang Wenbin, ito naman ngayon, sabi niya, China, ready for dialogues on a sea dispute. O, ito nasama natin na napahapyawan lang natin doon sa ating previous vlog. Ready na daw po ang China na makipag-dialogue sa atin. Ay, aba. After siguro niyang marinig yung sinabi ng ating Pangulo. O, di ba? Ito, Beijing express hope that the Philippines will jointly safeguard with China the peace and stability in the region as it expressed readiness to hold dialogue to settle the maritime dispute. Correct! Ayan din naman ang gusto namin. Eh kaso na kayo po ang agresibo eh. Bakit nyo kasi hinaharangan yung aming Rory mission? Kayo na nga, ang bisita dyan, kayo pa ang agresibo? Yung mismong may-ari ng bahay ay walang magawa? Ano kayo? Di po ba? Mga salaula. O, eh kung mag-usap tayo, sabi na lang na, tulad ng sinabi ko kanina, sa 200, amin yan. Mag-abide na lang kayo sa 2016 arbitral ruling. Ang laki-laki naman ng South China Sea. Eh kasi nga po mga kababayan, tulad nung sabi ni Duterte dun sa video na yon, ang laki ng oil deposit dyan sa ating West Philippine Sea. Kung baga, tayo ay pinagpala ng Diyos. Totoo po yun na tayo ay pearl of the Orient. Ano yung sabi ng dating presidente dito nung tinanong siya, Mr. President, who do you think what country is the richest? The Philippines. Alam niya. Bakit? Kasi nga yung tagong yaman natin dyan, hindi po yung Yamashita Treasure o gold bars ni Apolacay, hindi po yon. Natural resources ang yaman natin. 'Di ba? Hindi lang natin matap kasi constitutionality at pulo political bickering. Ang dami pang mga politiko na ay ganyan, ganyan. Eh di pag-aralan ng DENR, ano ang safeguard para matap natin yung resources na pinagkaloob din sa atin ng Diyos na hindi tayo makakasira ng kalikasan. Ganun sana, hindi. May mga alyansa dyan, mga progreso, huwag niyong sirain ang kalikasan. Hindi naman sinisira, tinatap lang yung resources. Kaya nga tinawag na natural resources. Pinagkaloob sa atin yan, pero pangalagaan naman natin, huwag nating sirain. Halimbawa, pag ikaw ay nagputol ng puno, ilang puno ang dapat mong itanim, ibalik. Diba? Kung 1:5, 1 tree, 5 trees ang iplanta mo dyan, ganon, para maibalik. Ganon ang pangangalaga sa kalikasan. O kung ikaw mangingisda, diba? Huwag mong hulihin yung mga baby at yung mga babae. Pakawalan mo. Dapat nga may mga size dyan pag nangingisda kayo ng mga tuna diba? Dito napapanood ko yung wicked tuna, meron silang measuring tape. Merong nilagay na doon sa provision sa pangingisda na, ganito lang kahaba ha. 75, ano ba yun? Tama ba ako? 75 inches yata, yun ha, ganun ha. 78. Pag bumaba ng 78, balik nyo yan. Tapos pag babae yan, balik nyo yan. Kaya yung mga mangingisda ng tuna, alam na nila, nahuhuli nila, ay maliit ito, balik. Kasi mapipenalize po sila. Talagang implemented ang batas. Sa atin, natatapalan Di po ba? You have to implement the full nature of the law. Kung bawal magkaingin, bawal. Ganon. O di ba DENR? Ganon sana. O di sana natap na natin ang resources na yan.
Nung 1981, may nakaguhukay na yata tayo ng oil yan. Nabasa ko po yung timeline eh. Kita ko po yan eh. Correct me if I'm wrong ha. O, di ba? O ito, kung gusto nilang makipag-dialogue ang China, pwede naman. Pero, it should not be a one-sided dialogue. It should be fair for every, yung nag-uusap. Hindi yung, ito na lang sa amin, ito sa amin. Hindi. Walang mangyayari dun. You will not come to any terms. Di po ba? O sinasabi nila, mababait naman ng mga inchik. Sigurado kayo? Di ba? Gusto nyo ba makakain ng authentic Chinese noodles? Okay naman. Di ba? O pasarapan na lang kayo. Anong mas masarap? Japanese noodles o Chinese noodles? O sasabihin ko, wala po. Pansit Canton. Pansit Mickey. At pansit Bihon. O, tingnan nyo ang pinakamasarap po na nakainan ko ng mami. Ha? Pansit Mickey. Diyan po sa lugar namin. Sa Gapo. Diyan po sa Piping's Mommy House. Ang sarap. O, shout out po sa mga nakakain na kay Piping's ha. O, yan. Balik tayo dito. Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson Wang Wenbin made the remark in press briefing when asked to comment on President Marcos' statement that Philippine diplomatic efforts with China are heading in poor direction. Wang said Beijing hopes that the Philippines will work with China to pursue the healthy and steady growth of bilateral ties and jointly safeguard peace and stability in the region. He also asked if the Philippines has invited China for a new round of talks or will Beijing invite Manila to discuss their territorial issue in the South China Sea and the West Philippine Sea. O iyan sana ang magandang pananalita, Wang Wenbin. Hindi yung nagbibigay ka ng salita na accusatory. Di po ba? Tulad na sinasabi mong kami. O, nandun po yun sa previous vlog natin. The recent events between China and the Philippines in the South China Sea are caused by deliberate infringement of China's sovereignty and the provocation of the Philippines. So, ayan na naman yung statement niya. Ini-infringe daw natin yung sovereignty nila. Wala nga kayong karapatan dyan. Tapos kami pang nagpro-provoke. Mga gunggong pala kayo eh. Di po ba? Tapos gusto mo, uupo kami sa table sa inyo sa ganyang pananalita mo? Good luck. Once in a blue moon, hantay mo munang pumuti ang uwak. Di ba gunggong talaga tong si Wang Wenbin? Pero mga kababayan, hindi naman niya yan sasabihin kung wala yung dikta ng Beijing. Ano lang to eh, ganyan lang yan, no? Tagapalisalita lang yan. Maling salita niya, tiyak yan. Mawawala yan tulad nung kanilang defense minister dati. Communist party yan eh, di po ba? O alam nyo na kung ano yung communist. Yari ka. O kayo po mga kababayan, ano pong yung masasabi dyan sa mga sinabi ni DND Secretary Gubo Teodoro at ganun din po nakareceive na tayo ng pangalawang radar, the air surveillance para po sa ating Philippine Air Force. At itong China, gusto lang tayo po ay bumalik sa round table para pag-usapan itong ating dispute sa ating West Philippine Sea or South China Sea. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.